channeling your energy. Your soul calls here. Scorpio sign, Moon at Rising. Andito na naman tayo sa ating weekly reading. Bago ang lahat, huminga ng malalim at tingnan natin ang energy mo ngayong linggo. Takes what's resonate and leave what doesn't. Scorpio, unang energy pa lang na lumabas ay may bigat na parang may isang bagay kang patuloy na binabalikan sa isip mo. Hindi naman ibig sabihin na araw-araw kang malungkot, mas parang may moment na tahimik ka, tapos bigla mong may isip kung bakit ganito ang nangyari. Bakit hindi naging ayon sa inaasahan mo? O bakit kailangan mong tanggapin ang isang bagay na hindi mo naman talaga ginusto? May energy dito ng panghihinayang, pwedeng tungkol ito sa isang relationship, isang opportunity, isang decision, pera, trabaho, o kahit isang situation na akala mo iba ang magiging ending. At ang interesting sa energy mo, Scorpio, hindi naman mukhang wala ka ng pakialam. Meron pa. Kaya nga bumabalik sa isip mo, tama? Pero gusto kong sabihin ito ng diretsyo, huwag mong sukatin ang buong buhay mo based sa isang bagay na hindi nag-work out. Kasi minsan kapag disappointed tayo, ang nakikita lang natin ay kung ano ang nawala. Hindi natin napapansin na may ibang bahagi ng buhay natin na nandyan pa rin at pwede pa nating pangalagaan. At may feeling din dito na parang may gusto kang sabihin o may gusto kang aminin sa sarili mo, pero pinipili mong maging composed. Very Scorpio energy ito, ha? Hindi mo kailangang ipakita sa ibang tao kung gaano ka naaapektuhan. Pero privately, alam mong may part sa'yo na nagsasabing sana iba na lang. Kung tumama sa'yo, take it as a moment of awareness, not as a prediction na kailangan mong balikan ang past, ha? Ang mahalaga ngayon ay makita mo kung alin ang talagang pinanghihinayangan mo at alin ang attachment mo lang sa possibility na sana naging iba na ang outcome. Kasi magkaiba yun. At habang tinitignan ko ang energy mo, parang unti-unti nang nag-shift ang perspective mo. Hindi instant, pero may movement. At dito nagiging interesting ang reading mo, Scorpio. May energy ng pagtatapos ng isang cycle, parang may bagay kang kailangang kilalanin bilang completed chapter. Hindi dahil wala ng significance, ha, kundi dahil may natutunan ka na dito. At kasunod nito, lumabas ang energy ng pagprotekta mo sa sarili mo. Mas magiging selective ka, mas mapapansin mo kung sino ang nagbibigay sa'yo ng peace at kung sino ang paulit-ulit na kumukuha ng energy mo. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging cold. Ang message dito ay boundaries. Pwede kang naging mabait nang hindi palaging available. Pwede kang umunawa nang hindi mo kailangang tanggapin lahat. At Scorpio, may difference ang pagiging defensive sa pagiging marunong ng pumili kung saan mo ilalagay ang energy mo. Scorpio, mas nagiging malinaw kung bakit kailangan mong maging protective sa sarili mo ngayon. May isang cycle na parang paabot na ng completion point. At hindi lang ito tungkol sa isang tao, ha. Pwede itong isang mindset, isang pattern, isang situation sa trabaho, finances, family, o relationship na matagal mo nang iniikot. Parang may realization na hindi na ako ang pwedeng manatili sa parehong version ng sarili ko. At dito ko nakikita na mas magiging firm ka. Hindi na yung dating ikaw na kailangang ipaliwanag ng paulit-ulit kung bakit ka nasaktan, bakit ka nagdesisyon ng ganito, o bakit ayaw mo nang makisama sa isang bagay. This time, mas tahimik, mas observer. At kapag nararamdaman mong hindi tama para sa'yo, hindi mo na kailangan makipagtalo para lang patunayan ang point mo.
May energy dito ng pagpili ng sarili ng hindi kinakailangan makipag-away. Pero Scorpio ha, may warning din sa energy na to. Huwag mong hayaan na dahil sa mga pinagdaanan mo, maging sarado ka na rin sa lahat ng bagong possibilities. Kasi may bagong opportunity na pumapasok sa reading mo na hindi necessarily malaki agad. Actually, maliit ang simula. Pwedeng bagong idea, bagong source of income, bagong project, bagong skill na matutunan, bagong responsibility o isang practical opportunity na sa una parang simple lang. Pero pwedeng maging foundation ng mas malaking bagay kapag inalagaan mo. At kaya kung may idea kang matagal nang nasa isip mo pero hindi mo pa sinisimulan, interesting na lumalabas ito ngayon. Start small, Scorpio. Hindi mo kailangang makita agad kung saan hahantong. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng concrete first step. At dito ko rin nararamdaman ha na kailangan mong maging practical sa desisyon mo. Hindi lahat ng exciting ay magandang opportunity. Hindi lahat ng promising ay kailangan mong kunin. Tingnan mo kung may actual substance, may consistency ba, may effort ba, ayan, may malinaw bang direction. At higit sa lahat, may pakinabang ba talaga ito sa long-term goals mo. Kasi Scorpio, parang nag-shift ka mula sa emotional reaction papunta sa mas mature na decision making. Mas less impulsive, mas mapanuri, at mas conscious ka. Ngayon to ha, like, uy, Scorpio, talagang magiging mas conscious ka na ngayon kung saan mo ginagamit ang oras, pera, energy at attention mo. May isang bagay dito na pwedeng magsimula ng maliit pero may potential na lumalim kapag pinili mong maging consistent. Kaya wag mong maliitin ang maliit na progress. Minsan, ang pinaka-importanting beginning ay hindi yung dramatic, yung tahimik na desisyon na seryosohin mo na ang sarili mong future. At yun ang energy na gusto kong bantayan mo sa reading na to. Scorpio, may nakikita akong lumalabas yung isang bagay na kailangan mong bantayan ngayong week. Huwag mong hayaang malito ka sa dami ng possibilities ha. Parang maraming pumapasok sa isip mo. Maraming iniisip, maraming senaryo na pwedeng mangyari. At minsan, hindi naman talaga kulang ang options mo. Sobra lang ang iniisip mo. Tama ba, Scorpios? Pwedeng may situation na hindi pa malinaw kung saan pupunta. Kaya napapaisip ka ng iba't ibang possibilities. Like, ito ba? Paano kung ganito? Paano kung hindi? What if ito pala ang mangyari? Ayan, Scorpio ha. Kapag may bagay na hindi mo ma-figure out, natural gusto mong himayin hanggang makita mo kung ano talaga ang nasa ilalim. Pero ang message dito, hindi lahat ng possibility kailangan mong sundan. Piliin mo kung alin ang may actual basis. Kung relationship ito, tignan mo ang actions, not just words. Kung work or money naman, Scorpio, tignan mo ang consistency at actual results. Kung personal decision, tignan mo kung ano ang realistic at sustainable para sa'yo. Kasi may tendency dito na mapagod ka kakakaisip bago pa man mangyari ang isang bagay. At pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, lumalabas din yung energy ng isang taong marami ng tiniis pero hindi basta-basta sumuko. May emotional fatigue, may moments na parang sinasabi mong okay lang ako pero deep inside, alam mong pagod ka rin. Kaya kung may boundary kang kailangang panindigan, panindigan mo. Pero wag mong gawing kulungan ang sarili mong boundaries. Hindi dahil nasaktan ka dati ay kailangan mong sarhan ang lahat ng pinto ngayon. Dahil may pagbabago sa cycle mo, may movement, isang bagay na matagal na parang stuck,
pwedeng magsimulang gumalaw ng ibang direksyon. At ang maganda rito, hindi mo kailangang kontrolin lahat. May mga bagay na kapag pinilit mo, lalo lang bumibigat. Pero kapag hinayaan mong mag-unfold habang ginagawa mo naman ang parte mo, mas natural ang flow. At ang ending energy mo rito is very beautiful. Mas bumabalik ang sense of worth mo. Mas nakikita mo ulit kung ano ang deserve mong matanggap. Mas nagiging conscious ka sa comfort, security, money, self-care at quality of life. At may strong feminine energy dito na nagsasabing hindi ko kailangang habulin ang lahat. I can build, nurture, and attract what is aligned with me. Kung may project, business, creative idea, o personal goal kang inaalagaan, huwag mong maliitin ang progress kahit mabagal. May bagay na nangangailangan ng patience bago mo makita ang full potential. Scorpio, ang reading mo hindi tungkol sa pagmamadali. It's about choosing wisely, protecting your energy, and allowing yourself to grow into something more stable and abundant. Scorpio, bago tayo magpatuloy, quick reminder lang po para sa inyong lahat. Una sa lahat, hindi po ako unang nagme-message sa kahit kanino. Kung may makausap kayong account na gumagamit ng pangalan, pictures, or identity ko at siya ang unang nag-message sa inyo, please mag-ingat po kayo dahil maaring poster or fake account iyon. Kung interesado po kayo sa readings, personal information, bookings, bracelets, or anything related sa content ko, kayo po ang mag-message gamit lamang ang official contact information na nakalagay sa aking profile at description. Huwag po kayong basta magbibigay ng personal information, passwords, OTP, bank details, o magpapadala ng pera sa account na hindi ninyo kayang i-verify. For those naman na interested sa astrology at birth chart, you can follow Astro Luna Quest Astrology and Birth Chart. Doon po ako nag-share ng astrology content, birth chart, insights, zodiac energies, at iba pang spiritual topics. At kung interesado naman kayo sa aking cleanse and charge bracelets, available din po ang mga bracelets for intention such as abundance, success, love, money, business, at protection. Kung gusto ninyong mag-inquire or umorder, mag-WhatsApp lamang po kayo o gamitin ang aking official accounts na nakalagay sa information section. Please verify muna bago makipag-transact para safe tayong pareho. At isang importanteng paalala, ang bracelets ay ginagamit bilang spiritual intention tools at hindi guaranteed ng specific financial, romantic, business, o life outcome. Maraming salamat sa suporta at sa pagtitiwala ninyo sa Astro Luna Quest. At ngayon, balik na tayo sa ating reading. At ang wisdom card mo, Scorpio, for this week, halongkatin na natin. At dahil interesting pang energy nito ha, Scorpio, kailangan nating tignan. Para sa final message natin, at ang iyong wisdom card guidance ay exchanging gifts. Ang pumapasok na energy dito ay tungkol sa reciprocity. Hindi lang ikaw ang nagbibigay, hindi lang ikaw ang umiintindi, hindi lang ikaw ang nag-a-adjust, Scorpio. May mga pagkakataon kasi na sanay kang maging strong para sa ibang tao. Kapag kasi kaya mong tumutulong ka. Kapag may kailangan ng understanding, binibigay mo. Kapag may taong mahalaga sa'yo, talagang binibigyan mo ng effort, no? Pero ang tanong ngayon, nakatanggap ka rin ba? Kasi may malaking difference between giving from the heart at giving because you feel responsible for everyone. This week, Scorpio, pay attention sa mga taong marunong ding magbalik ng energy sa'yo. Hindi kailangang pantay na pantay ang bawat bagay, pero dapat may mutual effort. Kung kung ikaw lang palagi ang nangangamusta, ikaw lang ang gumagawa ng paraan, ikaw lang ang nagbibigay ng understanding, eventually, mapapagod ka talaga. At kung ikaw naman ang
nasa receiving side ngayon, huwag mong tanggihan agad. May mga bagay na darating sa'yo na hindi mo kailangang pagtrabahuhan ng sobra para maging deserving ka. Allow yourself to receive. Receive help, ganun. Receive appreciation, receive kindness, receive an opportunity, receive the good things na genuine namang binibigay sa'yo. At connected ito sa buong reading mo dahil nagsimula tayo sa isang energy na parang nakatingin sa mga nawala o hindi nangyari ayon sa gusto mo. Pero habang nagpapatuloy ang reading, parang pinapaalala sa'yo na hindi lahat nawala, may natitira. May bagong pwedeng itayo, may mga taong pwedeng maging genuine sa'yo, at may mga bagay na unti-unting bumabalik sa balance. Kaya Scorpio, huwag mong isipin na kailangan mong gawin lahat ng mag-isa. Sometimes your growth also comes from knowing when to receive what is freely and sincerely offered to you. At kung may isang message akong iiwan sa'yo mula sa buong reading, piliin mo ang mga connection, opportunity, at environment na may give and take. Hindi yung ikaw lang ang nauubos ha. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang alagaan ang sarili mo. Habang inaalagaan mo ang ibang tao, kung tumama sa iyo ang reading na to, maaari mong i-share sa comments kung ano ang part ang pinaka nararamdaman mo. At kung hindi naman ito para sa iyo, okay lang din ha. Kunin mo lang ang message na may sense para sa current situation mo. Maraming salamat Scorpio sa oras at tiwala mo sa Astro Luna Quest. Hanggang sa susunod nating reading, ingat ka palagi. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli. Dati puro pangarap sa isip ko lang. Ngayon bawat galaw may direksyon na nga. Hindi ako mayaman pero may plano. Araw-araw gumigising para sa pagbabago. Hindi ako takot kung mabagal man. Basta tuloy-tuloy, hindi urungan. Mula sa baba hanggang sa tutok, alam kong darating din ang tamang pagkakataon. Lahat ng gusto ko, nakikita ko na. Parang hinahatag ko papunta sa akin na positive lang. Focus lang lagi, universe nakikinig sa energy. Manifest lang, manifest.